So, ang pag-usapan po natin all throughout this sermon, syempre yung Ephesians 1, 15 to 23. Pero we will focus sa subject ng prayer. Kapag prayer ang pinag-usapan, ay masabi natin na ito ang isa sa mga pinakamadali at pinakamahirap na gawaing Kristiyano. So, bakit pinakamadali? Pinakamadali kasi kahit naman bago ka pa lang na Christian, kahit wala ka namang mahabang training sa theology, kahit hindi ka naman ganun kabiyasa sa mga ministry skills, you can pray. Pero pinakamahirap din kasi aminin natin na kahit na it doesn't take special skill para kausapin ng Diyos sa panalangin. Dahil sa daming assignment ng mga estudyante, dahil sa daming trabaho na binibigay sa inyo sa opisina, o dahil sa dami ninyong mga kailangang asikasuhin sa loob ng bahay, o kaya dahil sa mga maraming mga gumugulo sa isip, o daming distractions sa social media, or ang dami nating pinoproblema. We can make a lot of excuses na wala akong time para mag-pray. Pero aminin natin, yung mga excuses na yon ay just that, excuses. Para pangatwiranan yung prayerlessness natin. And so, I hope makita natin through this message na we don't really need to make excuses kapag prayer yung pinag-uusapan. Na kahit na dumating yung time na hirap na tayo pagka nasabi natin na ayoko na, kapag nasabi natin na hindi ko na kaya, kapag nasabi natin na hindi ko na alam ang gagawin ko, ay yun pa nga yung mga panahon na pinapaalala sa atin ng Panginoon na mas kailangan natin na mag-pray. And so, if you're a Christian, alam natin na napakahalaga ng pagsamba at panalangin. That's why we gather every Sunday. Karamihan sa mga ginagawa natin every Sunday, nakikinig tayo sinasabi ng Diyos at kinakausap natin ng Diyos sa mga awit natin, sa mga prayers natin. So it's really very important. Kasi we acknowledge na yung buhay Kristiyano, yung buhay natin, it's all about God. Hindi ito tungkol sa atin. So kaya, as we take a look at Ephesians, makita ninyo sa chapter 1 na kung paano nagsimula dito si Paul, na nagsimula siya sa doxology and sa prayer. Yung doxology, yung papuri niya sa Diyos mula verse 3 and verse 14 na apat na linggo po natin pinag-usapan. Di ba sabi niya sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Tapos nilista niya doon yung mga dahilan kung bakit siya nagpupuri sa Panginoon dahil sa dami ng mga spiritual blessings na tinanggap natin sa pakipag-isa kay Kristo. Yung blessing of election, yung blessing of adoption, yung blessing of redemption, forgiveness, yung revelation, yung wisdom, yung grace ng Panginoon, yung sealing of the Holy Spirit, yung inheritance na meron tayo. So, napakahaba nung papuri niya sa Panginoon. And bakit? Kasi yun naman yung pinakadahilan. Bakit iniligtas tayo ng Diyos? Di ba, paulit-ulit nating narinig doon na yung dahilan ng Diyos sa verse 6, verse 12, verse 14, to the praise of His glorious grace, to the praise of His glory, to the praise of His glory. And then pagkatapos natin dun sa verse 14, kapag titingnan ngayon natin yung text natin sa verse 15, ano yung simula doon? Sabi sa Tagalog, kaya nga. Or sa English, for this reason. So kinokonekta ni Pablo yung sasabihin niya sa verses 15 to 23 doon sa nauna na niyang sinabi sa verses 3 to 14. Na yung papuri niya sa Diyos ay, ang kasunod nito ay yung panalangin ni Pablo para sa mga taga-Efeso. Naalala niyo yung sinabi ko na yung verses 3 to 14 ay ilang sentence sa original na Greek? One sentence lang. Yung verses 15 to 23, wala ninyo kung ilang sentence din sa original na Greek. Isa lang. Okay? One sentence lang din. Yung pagkakasulat dito ni Paul. Bagamat siyempre sa English or Tagalog,
ay hinati-hati natin ito para mas makahinga tayo sa pagbabasa. And may isang commentary na tinawag niya yung prayer na ito dito sa passage natin na a prayer for those who have everything. A prayer for those who have everything. Kasi nga, katatapos lang ng verses 3 to 14 na sinabi ni Paul na kung tayo ay na kay Kristo, we have everything. And so ngayon, hindi ibig sabihin nun na wala na tayong dapat hilingin sa Diyos sa prayer. Di ba? Nasa atin na pala ang lahat eh. So bakit mag-pray pa tayo? Di ba? Halimbawa, minsan meron akong tinanong na member na sa isang small group prayer. Ano pong prayer request niyo? Tapos ang sabi sa akin, naku pasto, wala na talaga akong mahihiling pa kay Lord. Binigay na ni Lord sa akin yung lahat ng kailangan ko. Di ba? Sarap marinig. Amen. Pero, hindi ibig sabihin na wala na talaga tayo na mahihiling pa sa Panginoon. So, it sounds very spiritual kapag sinabi natin na wala na akong prayer request. Nasa akin ang lahat. Pero, contrary din siya sa reality ng buhay Kristiyano. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi, kung titingnan niyo dito yung prayer dito ni Paul, ni-recognize ni Paul na bagaman sinabi niya sa mga Ephesian Christians na nasa inyo ng lahat, na-recognize ni Paul yung reality na hindi pa natin fully na-realize na totoo na nasa atin ang lahat kung nasa atin si Kristo. Araw-araw, every one of us, without exception, ay nakipaglaban pa rin sa kakulangan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Araw-araw, nagdududa pa rin tayo sa mga pangako ng Diyos sa atin. Araw-araw, meron pa rin tayo mga utos ng Diyos na sinusuway. Hindi lang yung mga kasalanan sa loob ng puso natin, yung nakikipaglaban tayo. If we are aware, doon sa sinasabi ni Paul, pagdating natin sa chapter 6, medyo malayo pa yon sa series natin, sa Ephesians chapter 6, mula verse 10, na nakikipaglaban tayo sa mga spiritual forces around us. Sabi niya sa verse 11, ito yung mga schemes of the devil. Sa verse 12, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Kaya napakahalaga na yung prayer natin ay nakakarating sa trono ng Diyos sa kalangitan. Nakita natin dito sa Ephesians, mula simula hanggang dulo, gustong i-emphasize dito ni Paul na very essential yung prayer sa buhay Kristiyano. When you take a look at verse 18, ang sabi niya na dapat tayong manalangin, sabi niya doon, at all times in the Spirit with all prayer and supplication. So yung sasabihin niya sa chapter 6 ay yung magandang halimbawa na ginagawa niya dito sa chapter 1 na mahalaga siyempre na tularan natin. So, whatever level of maturity meron tayo sa prayer life, iba sa atin really struggling sa prayer life. Iba sa atin medyo merong vibrant prayer life na na-enjoy nyo talaga yung prayer life niyo sa Panginoon. Pero no matter ano yung level niyo sa maturity in terms of prayer, I hope na ma-motivate tayo through the prayer of Paul na mas lalo pa talagang seryosohin, mas maging committed sa prayer. And so to accomplish that, meron po tayong tatlo na sasagutin dito po sa text natin. So nandiyan din po yan sa inyong bulletin. Yung number 1, sino yung kailangan nating ipag-pray? Verses 15 to 16. Yung pangalawa, mula verse 17 hanggang verse 19, ano naman yung kailangan nating ipag-pray? And then pangatlo, verse 20 hanggang 23. Hanggang 23 po yan. Ay paano naman tayo dapat mag-pray? Okay? So hopefully, masagot po natin yung mga tanong na yan and ma-motivate tayo na seryosohin yung prayer life natin. So, number 1, first question. Sino yung kailangan nating ipag-pray? Madali namang sagutin yung question na yun. Alam natin yung sagot na, syempre, kailangan nating pinagpe-pray natin yung sarili natin. Hindi naman natin nakakalimutan na ipag-pray yung sarili natin. Syempre, we pray for our family members. Yung asawa, mga anak, magulang, mga kapatid. And we also pray for unbelievers.
para sila rin ay makakilala sa Panginoon. Pero sa prayer ni Paul, ay hindi po ito yung kanyang specific focus. So, sino yung pinag-pray ni Paul? So, yung mga kapatid natin na tumanggap din ng biyaya ng Diyos tulad natin. So, if you want to fill in the blanks dun sa notes niyo, so yung blank doon ay biyaya. So, pag-pray natin, yung mga kapatid natin na tumanggap din ng biyaya ng Diyos tulad natin. Tingnan niyo kung sino yung pinag-pray ni Paul sa verse 15 at verse 16. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. So, sino daw yung palagi naalala ni Paul sa kanyang mga prayers? Yung sinulatan niya, yung mga Ephesian believers na tinawag niya sa verse 1, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. So mahalagang paalala ito sa atin through the example of Paul. Now, when we gather every Sunday, wag lang natin isipin, syempre inisip natin ng Diyos kasi siya yung sinasamba natin. Pero kasama sa worship life natin, kasama sa Christian life natin, yung ipagpe-pray natin yung bawat isa. And kami mga elders, we want to model that sa pamamagitan ng mga pastoral prayers when we pray for you. So, dito sa verse 15, makita natin kung paano dinescribe ni Paul itong mga believers sa Ephesus. So verse 1, tinawag silang saints at faithful. Dito naman sa verse 15, ay binanggit niya yung kanilang faith in the Lord Jesus Christ and love toward all the saints. So dalawa yung binanggit niya. Faith, yung faith nila, at yung pag-ibig nila. So yung una, binanggit niya yung kanilang pananampalataya. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Jesus. Nasaan si Paul during this time? Nasa kulungan. Tapos, most likely, ay merong member ng church or representative ng church na dumalo sa kanya, tapos nagbalita sa kanya na alam naman ni Paul, marami na siyang kilala sa Ephesus kasi 3 taon siya na nagstay during yung church planting dun sa lugar na yon. Pero more than 5 years yung lumipas. So most likely maraming mga hindi na siya kilala doon. And so napakalaking kagalakan kay Pablo. Mag-isa ka, nasa kulungan ka. Wala kang opportunity na makasama yung mga kapatid sa pananampalataya sa mga gatherings nila. So napakalaking joy sa kanya na marinig na mayroong mga dinadagdagan Diyos sa bilang nila. Na marinig yung mga dating believers, nagpapatuloy sila, yung mga nauna ng believers ay nagpapatuloy sila sa pananampalataya sa Panginoon. Di ba? It's great joy para sa atin kapag nababalitaan natin, ay, meron tayong mga kapatid na magbabaptize. Meron tayong mga kapatid na mga magiging mga bagong members ng church. Meron tayong mga kapatid na sa kabila ng hirap na pinagdadaanan nila sa pamilya nila, nagpapatuloy sila sa pananampalataya kay Kristo. And that's encouraging for us. So ito yung focus ng prayer dito ni Paul sa mga believers, hindi sa mga unbelievers. So of course, we pray for unbelievers. Pero katulad ng sabi sa Galatians 6:10, yes, we do good to everyone, but especially, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. And this is part of our covenant as members ng church. When you look at item number 4 dun sa covenant, meron tayong sumpaan sa isa't isa na hindi natin pababayaan ang pananalangin, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa bawat isa na member ng church. And bukod sa pananampalataya, binanggit din ni Paul yung narinig niya tungkol sa kanilang pag-ibig sa isa't isa. Verse 15, ang inyong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Nakita niyo yung paano niya tinatawag yung mga Christians sa Ephesus? Mula pa sa verse 1, mga banal, mga saints, mga santo. Ganun din dito sa verse 15. And so, ano sinasabi dito ni Paul? Natural sa atin na karaniwan ba na pinakamadalas na pinagpe-pray natin yung members of our own family? Tama? Yes or no? Yes. And that's natural. Pero we need to recognize na kung naalala natin na isa sa mga blessings ng Diyos sa atin yung adoption, ibig sabihin, we are adopted children of God
Ibig sabihin, meron tayong bagong pamilya. Meron tayong mga kapatid sa Panginoon. We belong to one household of faith. Hindi mo pwede sabihin na kapag Kristiyano ka, sumasampalataya ka kay Kristo, pero wala ka namang pag-ibig sa mga kapatid mo kay Kristo. And that's why, very important in church membership. Kaya yung mga hindi pa member sa inyo, kinakausap namin kayo kung bakit mahalaga yung pagiging member ng church. How do you express yung pananampalataya mo sa Panginoon at yung pag-ibig sa kapwa Kristiyano if you are not a member ng church? So, sa chapter 2, pag-usapan pa natin yan. Pero take note kung sino yung binabanggit dito ni Paul na naaalala niya sa prayer niya. Na yung mga Christians na ano daw yung pag-ibig nila, para kanina yung love nila, your love for all the saints. Ibig sabihin, lahat ng mga Kristiyano, malamang hindi naman tinutukoy dito lang, lahat ng Kristiyano sa buong mundo, dahil hindi naman natin mapapakita yung pagmamahal na yon sa mga hindi naman natin kilala o hindi natin nakasama. So most likely, ang tinutukoy niya dito, yung love ninyo for all the members ng church sa Ephesus. All the saints. Hindi lang yung mga kasama ninyo sa small group. Hindi lang yung mga kasama ninyo sa discipleship group. Hindi lang yung mga kasama ninyo sa youth kung kayo ay kabataan. Hindi lang yung mga ibang kababaihan kung kayo ay kabilang sa kababaihan. Hindi lang yung mga gusto ninyo na mahalin sa church, kundi lahat. Kahit yung mga we're struggling to love ng mga members ng church. So, nung mabalitaan ni Paul yung tungkol sa kanila, ano yung naging response niya? Look at verse 16. Walang tigil ang pasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Take note. Yung mga hindi naman siguro puro positive yung nababalitaan ni Paul. Hindi naman perfect church yung church sa Ephesus. Hindi naman perfect maturity yung lahat ng members doon. Pero yung nangingibabaw sa kanya ay pasalamat sa Panginoon, hindi pagreklamo na, Lord, ano ba naman itong mga ito? Ang sakit sa ulo, ang hirap kausapin, ayoko nang sumulat sa kanila, hindi sila nakikinig. Very positive yung response ni Paul. Hindi lang siya nagpapasalamat. Hindi lang siya paminsan-minsan nagpapasalamat. Diba ang sabi niya dito? Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Nakikita niya na with all their imperfections, with all their immaturities, nakikita niya yung faith nila, hindi perfect. Nakikita niya yung love nila, hindi perfect. Pero alam niya na ebidensya ito na tumanggap kayo ng biyaya na galing sa Diyos. Ebidensya ito na meron kayong buhay na galing sa Diyos. And for that, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lord, salamat po sa pananampalatayang binigay mo sa kanila. Lord, salamat po dahil tinutulungan mo sila na mahalin yung bawat isa. Kahit na, makita natin sa chapter 2, na may mga Jews, may mga Gentiles, it's really hard for them na magsama-sama sa isang church. But the Lord is at work. And so, ganun din, consistent ito sa sinasabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5, tayo rin. Sabi niya sa verse 17, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon dahil ito yung kalooban ng Diyos. Bakit mahalagang ipaalala sa atin? Kasi alam natin, kapag siguro maganda yung nangyayari sa buhay natin, wala tayong masyadong ginagawa, wala tayong masyadong problema, baka medyo okay pa yung prayer life natin, nag-uumapaw yung pasalamat natin sa Panginoon. Pero kapag sobrang busy, kapag ang dami natin problema, di ba nagiging self-absorbed tayo? Na nagpe-pray nga tayo, pero puro sarili natin pinag-pray natin. Puro problema natin sa pera, yung pinag-pray natin. Puro yung pagsubok na pinagdaraanan natin, yung pinag-pray natin. Even in our prayers, we can be so self-centered na hindi natin iniisip yung iba na mga kapatid natin kay Kristo. Per si Paul, nakakulong na siya. Pero sinasabi niya sa kanila, lagi ko kayong naisip. Lagi ako nananalangin para sa inyo. And this is evidence ng fruit of the Spirit. Kapag hindi na sarili natin iniisip natin, andun na yung other-centeredness. Na-overcome natin yung selfishness, even sa prayer natin.
And so, I'm praying na magkaroon tayo ng ganitong culture of praying for one another sa church. So not just during our prayer meetings, kapag fourth Sunday of the month. Hindi lang kapag mayroong small group, sinabi sa inyo na, okay, mag-form kayo ng small group and then pray for one another. Na gagawin natin mamaya sa evening service. But daily praying for each other. Meron po tayong members directory, nakalimutan kong kuhanin. Nandito. So kayo pong mga pastor, elders and church, we want to model how we pray for each other. Na nagsisikap po ako na at least 5 members ng church na nakalagay po dito sa ating members directory, yung mga members ng church. So at least 5 members ng church every day ang may pag-pray ko. May mga times na hindi nakukumpleto. May mga times na na-miss ako na araw sa prayer sa members. Pero at least once a month ay mabanggit ko kayo sa Panginoon sa prayer. Hindi lang maalala. Yung sinasabi dito ni Paul, binabanggit niya, I make mention of you in my prayers. And alam ko na this is part of my responsibility. Bilang pastor kung paano kayo pangalagaan. Hindi namin kayo makakasama araw-araw para bantayan kayo, para alagaan kayo. But we commit ang bawat isa sa inyo sa prayer. But this is not just our pastoral duty. Hindi lang ito tungkulin ng mga pastor ng church. We want to set an example. We want to lead by example. Pero we pray na bawat isang member ng church, every member ng church will commit to pray for every member ng church. So kung wala po kayong kopya ng members directory, make sure na mag-request po kayo sa ating church office. And isang tinuturo sa akin nung passage na ito na pagka nag-message ako sa inyo and sinabi ko na I prayed for you, di ba, sinasabi ko kung ano yung pinanalangin ko sa inyo. Pero itinuro sa akin dito ni Paul na hindi ko lang ipag-pray kung ano yung, hindi ko lang bagitin kay Lord kung ano yung prayer ko para sa inyo. Kundi magpasalamat din ako sa Diyos kung ano yung evidence of grace na nakikita ko sa inyo. So meron akong pinag-pray sa inyo this week and tinry ko na simulan na i-practice yung ginagawa dito ni Paul. And sinabi ko sa ilan sa inyo na nagkapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pananampalataya mo, dahil sa pag-ibig mo, at paglilingkod mo para sa church natin. And then I prayed for you. And this is a good example na pwede natin tularan kay Pablo so that we can encourage each other as we pray for one another. So, sino yung kailangan natin pag-pray? Yung mga kapatid po natin sa Panginoon. Pangalawa, ano naman yung kailangan nating pag-pray? Siyempre, marami tayong kailangan ipag-pray para sa bawat isa. Pero pwede kasi na mangyari na kapag binuksan mo yung members directory, kung ano na lang yung maisip mo. O kaya kung ano yung prayer request niya. O kaya wala ka talaga maisip kung ano yung ipag-pray para sa kanya. And so mahalaga na matutunan natin ano ba yung pinag-pray ni Paul para sa mga Ephesians na maganda na tularan natin. So ano yung prayer niya para sa kanila? Prayer niya na gumawa ang Espiritu Santo para sa kanilang paglago sa pangunawa sa katiyakan. So yung blank doon, paglago sa pangunawa. Growth in knowledge. Sa katiyakan, kayamanan at kapangyarihang nasa kanila na. Pakinggan niyo yung prayer niya sa verses 17 to 19. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. We can also pray the same prayer. Siyempre, marami pang prayers si Paul, even the prayers of Jesus, yung mga prayers sa Psalms, na pwede natin gamitin sa prayer. And yung Bible reading natin, we can turn that into prayer. Prayer dito,
makita natin yung Trinitarian framework ng prayer ni Paul. Tulad na nakita natin sa Trinitarian framework ng praises ni Paul sa verses 3 to 14, so ganun din sa prayer niya. Kanino niya ina-address yung prayer niya? Ano sabi niya sa verse 17? Sa Diyos Ama. Sa Ama ng ating Panginoong Jesus. And this is consistent. Sa tinuro sa atin ng Panginoong Jesus sa Lord's Prayer. Di ba? When you pray, ano yung sasabihin niya sa prayer? Our Father in heaven. Hindi ibig sabihin na hindi appropriate na kausapin natin the Lord Jesus Christ sa prayer. Or God the Holy Spirit. Pero yung pag-recognize na pangunahing nakadirekta yung prayer natin kay God the Father ay pagkilala na lahat ng mabuting bagay na hilihiling natin ay nanggagaling sa Diyos Ama. He is the Father of the Lord Jesus Christ. And sabi dito, He is the Father of glory. Maluwalhating Ama. Naalala niyo paulit-ulit binabanggit niyo yung glory sa verses 3 to 14 na nagpapakita ito na lahat ng ginagawa ng Diyos sa pagliligtas sa atin, sa pagsagot sa mga prayers natin is for His own glory. Sabi ni John Piper, tungkol sa design ng Diyos sa prayer, when we pray, we get the help, God gets the glory. That's a good deal, right? For His glory and our good. Ito yung disenyo ng Diyos sa prayer. So ano yung prayer ni Paul para sa kanila? Sabi niya sa kanila sa verse 17, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Kung Tagalog yung Bible ninyo, most likely yung espiritu ay small letter E. Pero I believe na mas appropriate na yung espiritu doon ay capital letter E. Na hindi tumutukoy sa espiritu natin, kundi sa banal na espiritu na nasa atin. So ang prayer ni Paul, hindi niya pinagpe-pray na bigyan kayo ng espiritu na para bang wala pa sa kanila yung espiritu. Malinaw sa verse 13 and verse 14. Nasa kanila na yung Holy Spirit. The moment na sila ay sumampalataya kay Kristo, tinatakan sila ng banal na espiritu, sealed with the Spirit. So nasa kanila na yung Holy Spirit. Meron na rin ba silang wisdom? Yes, nakita rin natin yan sa verse 9. Making known to us the mystery of His will. So ano yung concern ni Paul sa prayer? Ang concern niya na yung kaalaman na meron na sila, yung espiritu na meron na sila, ay lumago sila dun sa karunungan na ipinagkakalob sa kanila ng espiritu. Paano mangyayari yun? Mangyayari syempre yun kapag tayo ay babad sa salita ng Diyos. Mangyayari yun kapag hindi lang tayo nagbabasa ng Bible, kundi yung Holy Spirit nagliliwanag sa mata natin, sa isip natin, para makita natin kung ano talaga yung sinasabi dito ng Panginoon. And as we pray, na mas makilala natin ang Diyos dito sa salita niya na binabasa natin. Di ba sabi doon? In the knowledge of Him. Hindi tayo magkakaroon ng wisdom kung hindi natin makikilala ang Diyos. At hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi natin kilala si Kristo na anak ng Diyos na nagpapakilala kung sino yung Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng karunungan. Kahit na anong honor, kahit na anong award ang makuha ng anak ninyo sa eskwelahan, baliwala yan kung hindi nila makikilala si Kristo. Colossians 2:3, sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Hindi rin niya makikilala ng mga kamag-anak natin na sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, sumasamba sila sa Diyos, pero hindi naman nila talaga kilala si Kristo. So ito yung gawain ng Espiritu. Ipakilala sa atin kung sino ang Diyos. Sabi sa verse 18, having the eyes of your hearts enlightened. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso. Again, hindi natin makikilala ang Diyos kapag hindi bubuksan ng Holy Spirit yung mata natin. At nangyari yan, the moment we are converted, yung moment ng conversion natin, na nung narinig natin yung gospel, si Kristo na hindi naman natin pinaniniwalaan dati. Si Kristo na hindi naman natin makita na kailangan natin dati. Si Kristo na hindi naman natin nakikita yung kanyang kagandahan. Yung mabuting balita na hindi naman natin nakikita kung paano naging mabuti.
The Holy Spirit opened our eyes to see the glory of Christ in the preaching of the gospel. Pero, bakit pinagpe-pray pa rin ni Paul na ibukas yung mata natin? Kasi mayroon pang natitirang mga blindness sa eyes natin na hindi pa natin lubos na nakikita kung gaano kasapat, kung gaano kadakila, kung gaano ka makapangyarihan si Kristo para sa atin. That's why we are tempted na magkasala. That's why na babalisa tayo kapag namumblema tayo sa pera. That's why we become depressed kapag sobrang dami ng mga problema na dumarating sa buhay natin. That's why we need to pray for the work of the Holy Spirit. So ano yung prayer ni Paul? Yung focus ng prayer ni Paul ay knowledge, spiritual knowledge. Meron siyang 3 bagay na binanggit na sabi niya, Lord, gusto ko na ito yung malaman nila ng mabuti. So nagbigay siya ng 3. Katiyakan, kayamanan, kapangyarihan. Sa second half ng verse 18, ito yung sabi niya, that you may know what is the hope to which He has called you, upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Siyempre, mahalaga para sa atin na ano man yung nangyayari, nakikita natin na meron tayong pag-asa. Meron tayong certainty na itong pinangako ng Diyos na gagawin niya ay gagawin niya. Yung pinangako ng Diyos na ibibigay niya ay ibibigay niya. And sabi niya, the hope for which He has called you. Na yung pag-asa na yon na tinatanaw natin ay nakatali doon sa pagkakatawag natin sa Diyos. Pagkakatawag sa atin ng Diyos. Na kung maalala natin na pinili tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, we are adopted as children of God. Di ba magkakaroon tayo ng katiyakan na ang Diyos na pumili sa atin, ang Diyos na nagmamahal sa atin, ang Diyos ang sisigurado na tayo ay papabanalin, na tayo ay magtatagumpay sa pakikipaglaban sa kasalanan, na tayo ay magpapatuloy sa pananampalataya natin, that we will finish the race until the end. Now, we will see Jesus face to face. Yun yung hope na kailangan natin, especially when we are overwhelmed ng mga kasalanan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin napagtatagumpayan. Pangalawa, kaalaman tungkol sa kayamanang meron tayo. Verse 18 pa rin. What are the riches of His glorious inheritance in the saints? Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. We're struggling kasi akala natin pobre tayo. Akala natin maraming bagay ang kulang sa atin. Akala natin maraming bagay ang hindi binibigay sa atin ng Diyos. That's why we need to pray for us to realize kung gaano tayo kayaman. Na ma-realize natin yung message ng verses 3 to 14 na pinag-aralan natin, na pinagpala tayo ng Diyos ng lahat ng spiritual blessing, for us to really believe that with all our heart. Napakadaling magduda yung puso natin, especially kapag we're going through some difficulties. Halimbawa, sa pera. Ngayon mag-eleksyon. Kapag yung mga tao ay nakakita ng 1,000 piso, o 3,000, o 5,000, di ba? Nanlalaki yung mata nila. Talagang kumikinang yung, o bumabango lalo yung pangalan ng politiko na nagbibigay ng pera. But if we will only realize, sa mga bagay na yun, nanlalaki yung mata natin. Pero yung mata natin, ang liit-liit ng pagtingin sa kayamanan na bigay sa atin ng Diyos. Pero kung bubuksan ng Holy Spirit yung eyes natin for our eyes to see, gaano ka maraming kayamanan yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. So yung pangalawa na pinag-pray ni Paul, and we need to pray for each other. Pangatlo ay yung kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay natin. Verse 19. And what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe according to the working of His great might? Ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Ang liit din ng tingin natin, hindi lang sa kayamanan na bigay sa atin ng Diyos, kundi sa kapangyarihan na meron ang Diyos. And we feel powerless kapag naipaglaban tayo sa kasalanan, lalo kapag paulit-ulit yung kasalanan. Hindi ko to kaya. Hindi natin kaya sa sarili natin. Yes. Pero, naalala ba natin
na iniligtas ba tayo ni Kristo? Pinili ba tayo maging mga anak ng Diyos? At sinabi ng Diyos na, okay, ginawa ko ng lahat para sa'yo, bahala ka na. Para iwanan na lang tayo na mag-isa at kayanin yung mga pinagdaraanan natin na pagkikipaglaban sa buhay? No. Kaya nga nasa atin yung Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit assures us that we have enough power to say no sa kahit anong kasalanan. We have enough power na magpatuloy na sumunod sa mga utos ng Diyos. Tingnan niyo yung sinasabi dito ni Paul. Patong-patong yung salita na binabanggit niya. Greatness, immeasurable power, working, great might, para ipakita na if you believe, kung sumasampalataya ka kay Kristo. Pero kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo, wala kang magagawa to overcome kahit anong kasalanan. You're powerless. You're weak. Pero if you're in Christ, ano sabi dito? Immeasurable yung power na nasa atin. Pag sinabi immeasurable, lagpas-lagpas na sa panukat ng tao. Hindi kayang sukatin. Pambihira yung laki ng kapangyarihan ng Diyos. At kapag nakikita natin kung gaano ka-powerful ang Diyos, hindi ba mas lumalalim yung pagtitiwala natin sa Diyos? And so, anong kailangan nating i-pray? Ipag-pray. Kapag naalala ninyo, as you go through our members directory, you pray, na Lord, buksan niyo po yung mata ng aking kapatid para makita niya yung pag-asa, yung katiyakan na meron siya, yung kayamanan na meron siya, yung kapangyarihan na meron siya sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo. And so yung question sa atin, ganito ba yung pinagpe-pray natin sa sarili natin? O para sa bawat isa sa atin sa church? And this is the benefit kapag nagbabasa tayo ng Bible. Hindi pwede nagpe-pray lang tayo tapos di tayo nagbabasa ng Bible. Paano natin malalaman kung ano yung pagpe-pray natin sa mga kapatid natin sa Panginoon? Di ba? Every time na mag-message ako sa inyo, I prayed for you, laging may nakakabit na passage sa Scripture para malaman ninyo, ito yung pinag-pray ko para sa inyo. May mga times na I will ask for your prayer request. And I will pray for your prayer request. May mga times na mag-send kayo ng prayer request sa akin and I will pray for that. May mga times na kung ano yung naisip ko na ipag-pray, yung pag-pray ko. Pero hindi ba higit na mahalaga na ipag-pray natin hindi yung prayer request ng bawat isa? Hindi ko ano yung gusto natin, kundi kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. And we are growing sa prayer life natin kapag yung gusto natin o yung gusto ng Diyos ay nakikita napapansin natin na yung gusto ng Diyos, yun na rin yung gusto natin. Merong alignment yung kalooban ng Diyos at kalooban natin. And that's encouraging kapag nangyayari. Third question. Okay, una, sino yung dapat natin pag-pray? Bawat isa. Ang pangatlo, ano yung kailangan natin pag-pray? We pray for knowledge ng kayamanan, katiyakan, kapangyarihan na meron tayo kay Kristo. And dito sa verses 20 to 23, last 4 verses, mapapansin ninyo na yung sinasabi dito ni Paul ay connected dun sa power na kababanggit lang niya dun sa verse 19. So Paul was making a connection na yung power na binabanggit niya doon ay nakakabit kay Kristo. Okay, katapos lang ng mahal na araw. So naalala ng mga tao sa Biyernes Santo, di ba, nakapako si Kristo sa krus. Ang tingin ng mga tao, ang tingin ng mga disciples niya, noong nangyayari yun, that's weakness. Ano naman yung powerful sa isang Kristo na nakapako sa krus? Pero sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1, na binasa din natin kanina doon sa assurance of pardon, na the weakness of the cross is the power of God for our salvation. Yung foolishness of the cross is God's wisdom para iligtas tayo. And so, para patunayan yung katotohanan na the Lord, God is powerful, God is so perfectly wise, hindi na natili na patay si Kristo. Ito yung gustong bigyan din dito ni Paul
sa verse 20 hanggang 23. Si Kristo ay muling nabuhay at nananatiling buhay. Sabi ni Paul, tungkol sa power na pinag-pray niyang malaman ng mga kapatid niya. Verse 20. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa niya siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Medyo siksik yung 4 verses na yon. I'm tempted na maglaan pa ng isang sermon para pag-aralan nyo. But let's try to see kung ano yung sinasabi dito ni Paul. Paano daw tayo dapat mag-pray? Ayon doon sa katotohanan na kapaloob dito, paano tayo dapat mag-pray? It's not just about saying yung mga prayer items. Lord, ito po pinag-pray ko. Kung ano yung heart natin ay mahalaga. So ano yung heart dito ni Paul? Paano tayo dapat mag-pray? May kumpiyansa sa kapangyarihan, kapamahalaan, at kasapatang na kay Kristo. We pray with confidence in the resurrected Christ. So yung kapangyarihan tinutukoy dito ay nakakabit sa muling pagkabuhay ni Kristo. Verse 20. Na yung dakilang kapangyarihan na yon ang muling bumuhay kay Kristo. And it's obvious. Sinabi din niya sa Romans chapter 1 verse 4. Kapag ang isang patay ay muling nabuhay, what kind of power can accomplish resurrection? Walang anumang advancement sa technology natin ang may kakayahan na bumuhay sa isang patay. Diyos lang ang makatatawag sa isang patay na katulad ni Lazarus na ilang araw ng patay. Ang sinabi ni Kristo, Lazarus, come forth. What kind of power meron si Kristo? What kind of power meron ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo? What kind of power meron ng Diyos na muling bumuhay sa atin ng mga spiritually dead? And we're now alive. We'll study that sa Ephesians chapter 2. Ang point ni Paul, that same power, that same resurrection power is available sa bawat isa sa atin every single day of our lives. Every single day. Pero hindi lang resurrection yung binagay niya dito. Sabi niya sa verse 20, so yung kapangyarihan na yun, muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So, kailangan kumpleto yung Christology natin. Hindi lang siya namatay sa ikatlong araw, muling nabuhay, at pagkaraan, 40 araw siya na nanatili dito sa mundo. After 40 days, siya ay umakyat sa langit. Pag-akyat niya sa langit, siya ay naupo sa kanan ng Diyos. Okay, of course, that's figurative or metaphorical. Kasi wala namang kanang kamay ang Diyos. So, ito yung tinatawag na session o pag-upo ni Kristo. Na isang bagay na binibigay sa atin dito na confidence, na yung natapos na ginawa ni Kristo sa krus, yung kanyang atoning sacrifice, tapos na. It is finished. Wala na tayong kailangang gawin pa to accomplish our salvation. It is finished. Pero hindi ibig sabihin na dahil nakaupo na si Kristo sa kanang kamay ng Diyos at tapos na, wala na siyang ginagawa. So hindi na ibig sabihin. Christ is still actively at work to ensure na yung kaligtasan na in-accomplish niya for us ay hindi mawawala sa atin. And it's clear na He's actively at work sa verses 21 hanggang 23. Ano sabi doon? Verse 21, mula sa kalangitan, ano ginagawa ni Kristo? Siya ay namumuno sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. So, nalilito yung mga Bible scholars, ano ba ibig sabihin itong mga paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan?
na parang pare-pareho pero may pagkakaiba ba? Pero yung point lang dito is all comprehensive. Yung paghahari ni Kristo. Hindi siya naghahari sa isang lugar lang, hindi siya naghahari sa isang panahon lang. It's all comprehensive. So yung hope natin, yung security natin ay hindi nakasalalay kung sino yung mahahalala ng mga government officials sa dating na election. Buti na lang, hindi doon nakasalalay yung buhay natin. Lahat yon ay nasa ilalim ng paa ni Kristo. Wala tayong dapat ikabahala. Kahit sino man yung pumalit na Pope ng Roman Catholic Church, everyone is under the Lordship of Christ. Wala tayong dapat ikatakot sa gawain ng diablo. Kahit gaano ka-powerful si Satan, and he is powerful. But he's not all-powerful. Maging si Satanas ay nasa ilalim ng pamamahala ni Kristo. So, we pray without worrying. Kahit anong mangyari sa eleksyon sa bansa natin, kahit anong mangyari sa mga malalaking mga religious groups, kahit anong mangyari sa loob ng church natin, kahit anong mangyari sa paligid natin, kahit anong mangyari sa pamilya natin, kahit anong mangyari sa relasyon nating mag-asawa, ninyong mag-asawa. Our confidence is in Christ na lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Sa lahat ng nilalang, sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Do we realize kung anong confidence yung meron tayo na nasa pangalan ni Kristo? Inaalala ba natin kung anong ibig sabihin kapag nagpe-pray tayo, tapos sasabihin natin sa dulo ng prayer natin, in Jesus' name, Amen. And honestly, marami sa atin, nagiging tuldok na lang yun sa prayer. Para maging sign, tapos na ako mag-pray, ikaw naman, yung susunod na mag-pray. Kaya mayroong isang, si Brian Chappell, sa book niya na Praying Backwards, sinuggest niya na sa halip na sabihin natin in Jesus' name sa dulo ng prayer natin, para maalala natin kung ano ibig sabihin ng pangalan ni Jesus at anong confidence yung meron tayo, we pray backwards. Unahin nating sabihin sa prayer natin, in Jesus' name. Our Father, lumalapit ako sa iyo with confidence sa pangalan ni Jesus. Okay, I'm not saying na gano'n na tayo magpe-pray every time. Pero reminder lang sa atin yun na when you say in Jesus' name, kung anong kapangyarihan yung nakakabit sa pangalan ni Jesus, kung anong confidence meron tayo dahil sa ginawa ni Kristo, kung anong boldness, courage na nag-i-invite sa atin with all our sins, with all our struggles, with all our weaknesses to come to Christ, to come to God the Father in prayer because we pray in Jesus' name. And when we pray, pinapaalala din dito ni Paul na hindi natin pwedeng isipin lang yung prayer life natin o yung Christian life natin only in individualistic terms. Naturally, we're self-centered. Unang-una natin naisip sarili natin. Pero sabi ni Paul, tingnan niyo yung last two verses. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay, quoting Psalm 8 verse 6. He put everything under His feet. At ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para kanino? Para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Okay. So, ano sinasabi dito ni Paul? Kung si Kristo ang ulo, kung si Kristo ang pinuno ng lahat, ibig sabihin, lahat ng bagay ay nasa ilalim niya. So, ibig sabihin, kung ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ni Kristo, ang lahat din sa church, ang church na katawan ni Kristo, at si Kristo yung ulo, ibig sabihin, yung katawan ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. We submit to Christ in everything. Yung salita ni Kristo. We hope, salita ni Kristo ang naririnig ninyo every Sunday when you listen to the preaching of the Word. Yung kapangyarihan din ni Kristo, yung source of our confidence. Siya na nagsabing, I will build my church in the gates of hell shall not prevail against it. He is our confidence. Pero isipin din natin kung anong sinasabi nito.
Si Kristo yung nasa pinakamataas. At lahat ng bagay, nasa ilalim ni Kristo. Right? So katuparan nyo ng Psalm 8:6. Pero hindi, yes, si Christ yung fulfillment noon. Pero do we realize kung ano yung significance noon sa pakikipag-isa natin kay Kristo? Dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo because the church is so united to Christ as a head to the body. Can you imagine ang isang katawan na walang ulo? Huwag niya ninyo isipin. Yes, hopeless, lifeless. Pero dahil tayo ay nakakabit sa ulo kay Kristo, at kung si Kristo yung namamahala sa lahat, do we realize kung anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, lahat ng bagay ay nasa ilalim din ng iglesia. Lahat ng bagay. We don't experience that fully now. Pero one day, we will reign with Christ. Kung siya'y namamahala sa lahat, tayo rin ay tinalaga para mamahala sa lahat. Yung kapangyarihan na meron si Kristo for the church ay yung kapangyarihan na meron ang church. We have authority to speak in the name of Christ. We have authority to declare the gospel and offer forgiveness sa mga tao na kikilala kay Kristo. Ito pa. Surprising. Yung sinasabi din dito ni Paul sa verse 23. And very mysterious. Kasi sabi niya na si Kristo yung ulo ng katawan na siyang kapuspusan ni Kristo na pumupuno sa lahat ng bagay. Isipin niyo kung ano sinasabi niya. Yung katawan ang kapuspusan ni Kristo. Okay, hindi niya sinasabi na somehow merong kulang kay Kristo. Okay, we know our Christology well. Walang kulang kay Kristo. He's perfect in every way. Kaya sinabi niya na siya yung pumupuno sa lahat ng bagay. Pero tingnan niyo yung inisip niya dito. Kung wala yung katawan, parang lumalabas na kulang si Kristo. Parang kulang si Kristo. Okay, hindi siya kulang. He's perfect. Pero sabi ni John Calvin tungkol dito, what honor! Isang napakalaking karangalan para sa church. Nasabihin dito ng salita ng Diyos na para bang hindi perfecto si Kristo kapag wala yung church. Ano sinasabi niya dito? Ang sinasabi dito, yung confidence na dapat magkaroon tayo na sa plano ng Diyos, hindi pwedeng mawala yung church, hindi pwedeng mahiwalay ang church kay Kristo. Hindi pwedeng ang katawan, walang ulo. Hindi rin pwedeng ang ulo, walang katawan. What security, what assurance na meron tayo na we are so united to Christ with an unbreakable bond. Anong klaseng prayer life? Yung magkakaroon tayo, if we have this confidence, na yung kasapatan natin, yung buhay natin, lahat sa buhay natin ay nakakabit kay Kristo. He is our all satisfying Savior. Siya yung ulo na hindi mahihiwalay sa kanyang katawan. Isipin ninyo kung anong klaseng confidence yung binibigay nito sa atin. Kung anong tinuturo sa atin ito about prayer. Diba? Hindi sapat na sagutin lang natin sino yung pag-pray natin. Madali naman sagutin. We pray for one another. Hindi lang sasagutin natin yung question na ano ba dapat ipag-pray natin. So, we can pray for each other. Pero napakahalaga ng pangatlo. Na paano tayo magpe-pray? We pray with confidence. Confidence sa kapangyarihan ni Kristo. Confidence sa kasapatan ni Kristo. Confidence sa kapamahalaan ni Kristo na siyang sumasakop sa lahat. This is our confidence. Na hindi sa atin nakasalalay ang lahat. Marami sa atin, control freaks. Kapag hindi na nangyayari yung mga pinapangarap ninyo sa anak ninyo, kinakabahan na kayo. Kapag nagkakapatong-patong na yung kailangang bayaran, hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng pambayad. We lose hope. Pero di ba yung kumpiyansa natin
ay nasa katotohanan na wala sa mga kamay natin yung lahat ng bagay. Maybe some things. Pero hindi lahat. Buti na lang, wala sa kamay natin yung lahat ng bagay. Na may mga panahon, masabi natin, yes, may gagawin tayo. Okay, hindi naman ibig sabihin na mag-pray lang tayo, wala na tayong gagawin. Mag-prayer meeting na lang tayo, maghapon, magdamag. May gagawin tayo, may kailangan tayong gawin, may kailangan tayong pagkatrabahuhan. Pero dumating yung time na, Lord, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa Kanya para ma-convince siya na mag-repent sa kasalanan niya. Lord, di ko na alam ang gagawin ko para maayos yung relasyon nila. Lord, di ko na alam ang gagawin ko para maayos yung sarili kong buhay o pamilya. Buti na lang, nasa kamay ni Kristo ang lahat. And so when we pray, pinapaubayan natin sa Diyos ang lahat at sinasabi natin sa Kanya with confidence, we're in good hands. Nasa mabuti tayong kamay dahil kay Kristo. Siya yung may hawak sa atin. Let's pray. Our Father in heaven, we trust, titiwala kami na ang banal na Espiritu ang kikilos para buksan yung mata namin, para buksan yung puso namin, para panghawakan ang lahat ng ito. Sawayin mo ang dyablo, sawayin mo yung makasalanang puso namin na nag-resist, tinatanggihan yung mga salita ninyo ito, Panginoon. Naway panghawakan namin ito ng buong buo, and may it transform how we pray for one another sa church. This is our prayer in Jesus' name. Amen.